May binigay siya sa akin. Gusto ko lang malaman kung totoo o pwede ko maisanla sa'yo. Mas maganda daw yung katawan ko kumpara sa mukha ko. Isang beses ka lang magkamali, ayun na po yung tatatak sa kanila. Hindi yung mga tama mong ginawa. Tatak na nila sa akin, bobo ko. Na-experience ka ba ng mga indecent proposal? Nagpapayong girl po ako before. Koreano siya. Kakaahon na ng buong pamilya ko. Tao po akong marap sa inyo. Ano pong pagiging squatter yung dinala ko sa inyo? Kung inggitera ka, sabihin mo sa akin kung ano nabili mo, bibilin ko din yan. Bugbog talaga. Kasi nagbabaylo. Pumapasok ako sa school, bangag ako. Kasi nag-aral ako sa private para meron akong karapatan mag-talk. Nag-motor ka? 750cc po. Ma'am, sa lahat ng suot mo ngayon, magkano yan? Para iuwi na kita, ikaw na lang iuwi. Parang tenga niya, parang buhay na ako. Hi, I'm Charo from Maddox Jewelry, your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Another day, another diamond. Gusto ko yung kay Madam, ang laki. Hi, Miss Harleen. Hello po. Anong may paglilingkod ko sa'yo ngayon? May nag-gift sa akin special person dati. Hindi na ako mag-name drop kasi baka ma-issue na naman ako. Ano? May binigay siya sa akin. Ganda naman. So, ipapatest mo to? Gusto ko lang malaman kung may value po ba siya. Kung mahal niya po talaga ako nung dati o baka trip niya lang po ako. Nanligaw sa'yo dati? Baka crush lang. Hindi, meron po. Ganda naman. Favorite color mo yung purple? Ako naman, kahit anong regalo sa aking kulay, okay naman. Gusto ko lang malaman kung totoo o baka pwede ko maisanla sa'yo. Hindi kami nag-a-accept ng sanla. Bili, oo. Bili? Oo. So ngayon ipatest natin kung these are all diamond. Parang totoo naman siya, pero much better ipatest na lang natin. Ganda. Nasuot mo na ba to? Nagamit mo na siya? Nanghihinaya nga po ako kasi baka mawala ako. Pero alam mo, feeling ko totoo talaga to. Tsaka yung spark. Alam mo, kung totoo to, mahal to, expensive to ah. Talaga? O set kasi siya. Balik ka na, di na ako galit. Hindi, joke lang. Hindi, dating-dati pa po yun. Nasa wawawin ka pa? Nasa Wawawin pa. Parang kilala nga din nila yun. Kilala niyo ba? Comment down below. O comment down below kung sino nagbigay nito kay Miss Harleen before. Tsaka hulaan nyo kung magkano siya kasi ako wala akong idea. Sige, Ma'am Heda, test mo na muna to. Ano pa yung bibili ka ba na alahas? Dapat bibili ako. Pero nalilito kasi ako, hindi ko alam kung saan ko ba i-invest yung pera ko. Yung tanong ko lang saan ko po ba dapat i-invest yung pera ko? Sa gold ba? O sa platinum? O ano po bang pinagkaiba nila? Kasi may nagsasabi po sa akin na try mo mag-silver kasi mas mataas ang value ngayon. Silver? Ano po ba Actually, yan? Sige nga po. sa mga alahas, yan, karamihan talaga dyan, dito sa diamond, sa amin, we are selling ito, lahat to natural diamond. So, lahat ng setting yan, ginto. 18 karat white gold, ito naman yellow gold, may rose gold din, tatlong klase. Yung rose gold, ang kulay niyan, ganito. Yon, ito siya, ganyan siya. Pink gold. Ito white gold, yellow gold, rose gold. Or yung iba, sinasabi tong pink gold. Pero lahat yan gold talaga, lahat ginto. So, may 14 karat, may 18 karat. Yung platinum naman, ganito ang kulay niyon, puti. Ang white gold, para siyang milky ang kulay. Ang platinum, ang kulay niya, yung super shiny na iba. Pero lahat naman yun tumataas yung value. Sa Pilipinas lang talaga kasi, karamihan binibigyan ng mataas na value, yung ginto. Kaya nalilito rin po kasi ako kung ano ba dapat kong pag-investan, yung gold po ba o yung platinum. Ito yung platinum, tinan mo. Ang ganda ng kulay, di ba? Parang sobrang bright niya. Yes. Ito, 18 karat white gold. Hindi mo siya masyadong mapapansin, pero mas grabe yung platinum. At the same time, ang white gold, pagkatagalan, bumabalik sa yellow gold yan. Ang namimina sa mundo, yellow gold lang. Etong white gold tsaka rose gold, ginagawa na ng tao. Ayan lang talaga, the original. May mga diamond rings ka rin ba? Wala pa po eh. Alam mo, pag nag-umpisa ka sa diamond, Ma-addict ako no. Wala na akong cash, puro alahas. pero okay lang yun. Kasi, ang alahas, ang daming laman alahas, pero worth millions. Kaya mong ilagay sa bag mo. Ano pong bagay sa aking kulay, if ever? Alam mo, ang kulay mo, parehas tayo ng kulay. Pansin mo? May yellow, no? Yes. Subukan mo yung white gold. Ito, yellow gold. Ako naman, okay lang sa akin ng white gold. Ang ganda ng puti sa'yo. Tsaka pag nasa party ka ng gabi, alam mo, diamond iba. Baka pag nagpa-party ako, gumaganda ko. Nakaganon ka lang. Kamusta ka? Oo. Tanong ako sa'yo, ma'am. Opo. Sa lahat ng suot mo ngayon, magkano yan?
Para iuwi na kita, ikaw na lang iuwi. Sige, umpisa tayo sa taas. Earrings muna. Magkano yung partner ha? Partner ha? Ito yung lili namin na hikaw. This is nasa 24,000 plus. Ito naman stud na to, siguro mga 15. Ay, pero po ako ng calcu. Ito mga sinasabi ko, presyo namin to Presyo niya po. Tapos ito, 110,000. Parang tenga niya, parang buhay na ako Ito, this is nasa 27. 27,000 lang to. Ito naman, nasa 200,000. Kaya natin, plus. Ito naman, nasa 3.9. Presyo namin to. 3.5, no? 15 yan. Ma'am, hindi ka ba nabibigatan? Oh, yan lang. Mura lang naman ako. Ma'am, hindi ka mura. Mapapamura ka, guys. Meron siyang suot na 9.4. Ikaw, kayo nang magbasa din. Nahirapan ako. Kasi di ba tinatawag kang hipon. Saan ba nag-umpisa yung hipon na yun? Sumali ako ng Binibining Angono 2017. Yung mga bakla lang doon na siguro na cardiac ako or talaga natuwa lang sa katawan ko na mas maganda daw yung katawan ko kumpara sa mukha ko. Eh, nanalo ako nung time na yun. Ano lang naman, sining special award. So, pamilya namin talagang balakangin. May korte. May korte po talaga. Eh, syempre, usually, ang mga sinasabi, di ba? Pag hipon, tapon ulo, kain katawan. Bakit sabing hipon, pangit yung mukha? Maganda ka Syempre po, naka 3 times a day na po yung ligo ko, kain ko, tsaka yung supplement ko po. Na-enhance na siya. Yes po. Sabi, di ba, pag hipon, hindi daw matalino. Tama ba? Syempre, ang tao naman, hindi naman lahat alam, di ba? Meron po tayong mga bagay na, habang nabubuhay po tayo, still learning tayo everyday. Oo naman. Kumbaga, isang beses ka lang magkamali, ayun na po yung tatatak sa kanila. Hindi yung mga tama mong ginawa. Bakit? Ano ba yung mga mali mong nagawa before? Yung mali yung nasagot ko. Sa pageant. Hindi ako yung tipo ng tao na parang bida-bida na, guys, matalino ko. Yes, this is me. Wala akong ganun na placard sa ulo ko na matalino ko. So, nung nag-pageant naman ako, sinubukan ko lang din naman mag-try. So, nung unang try ko, nakapasok ako. Nagawa ko naman din yung best ko. So, yung lahat, talinong-talino sa akin. Tapos, nung pangalawang pageant ko, siguro napagod na lang din ako kaka-pageant ko. So, hindi na ako nakasagot ng tama. Parang hindi na maganda yung delivery nung pagsagot ko. Tatak na nila sa akin. Bobo ko. Pero, hindi ko tatapusin yung learning ko everyday. Hindi ako magpapa-apekto na hanggang dito lang ako. No. Tsaka hindi naman natin lahat alam Ako nga minsan, hindi ko alam yung spelling ng isang word Hindi, feeling ko naman pagiging matalino, yung marunong ka lang umintindi ng kapwa-tao, yung kung paano ka rumispeto, kung paano mo dalhin ng tama yung sarili mo, kung paano ka makibagay tao. Kasi pakikisama pa rin yung number 1. Aanin mo yung talino mo kung bastos kang tao. Walang mararating yun. May mga narinig din ako na, yun nga, bastos ka din daw. Bastos ako sa mga taong bastos din sa akin. Siguro yung mura, siguro expression ko lang din siya, pero tao lang din naman ako nagkakamali. Nagla-live host ako So, alam ko kung paano siya kontrolin. Depende siya kung sino yung kaharap ko. Ilang years ka na sa showbiz ngayon? Nag-start po ako 2018, 2019 ata yun. So matagal-tagal na rin Mga 7-8 years na po. May mga na-experience ka ba ng mga indecent proposal? Ano po yun nagpapayong girl po ako before. Nung mga 17, 18 years old po ako sa golf course po. Koreano po siya. So, ayun po yung talagang muntik ko na rin kagad. Pero hindi siya ganun katanda. Parang muntik mo ng patulan. Kakaahon na ng buong pamilya ko. Pero tinanong ko yung papa ko ata yun. Sabi niya, hindi, mag-aral ka na lang. Hindi naman tayo nagmamadali Kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, baka mas maganda pa yung kainatnan natin. Anong masasabi mo dun sa mga tao nagsasabing squammy ka daw? Tsaka hindi daw nabibili yung class. Kagaya nga po nung sinasabi ko, ang pagiging disente, depende po yan sa kung sino po yung kaharap ko. Kumbaga, on and off, kaya ko pong maging squammy pa rin ako. Kaya ko pa rin na humarap na po sa mga malalaking tao, kagaya niya po. Tao po ako humarap sa inyo, ano po ikakahiya ko? Ano pong pagiging squatter yung dinala ko sa inyo? Wala po, di ba? Humarap po ako ng tao, tanggapin po ako ng tao. Tama. Kumbaga, ayun ang para sa akin pagiging disente. Marespeto kang tao, marunong ka makisama. Tsaka kung inggitera ka, sabi mo sa akin kung ano nabili mo, bakla ka. Bibiling ko din yan. Kasi masama po maging inggitera na. 10 utos po yan ng Diyos na huwag kang mainggit sa kung anong meron yung ibang tao. Dapat palakpakan mo sila kasi in the future kayo naman yung papalakpakan kapag naging masaya ka sa achievement ng ibang tao. Totoo. Kahit ako ever since, pag may nakita akong ibang tao, kunwari sa Facebook, nag-post na, uy, may bago siyang Ferrari. Alam mo, tuwang-tuwa ako. Tapos titingnan ko, ay, ang ganda. Tapos sabi ko, ang galing naman niya. Kung may ano man, yung inggit na yun, i-turn mo siya as a motivation. Tama. Ma-inspire ka sa kanya na kung nagawa niya, kaya ko yan. Maniwala ka lang din sa sarili mo. Ano yung pinakamatinding bashing na natanggap mo? Siguro yung pagiging bobo ko, parang ang tagal na nun. Mag-move on na kayo. Ano, bawal mo nang matuto. Kasi yung mga tao kahit na yung mga dati-dati, hindi na nakakalimutan yan. Sabi ko nga araw-araw na may natututunan
matututunan yung tao. Tsaka matalino ka. Alam mo kung bakit? Doon pa lang sa pagpasok mo doon sa Wawawin. Kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-deliver ng sasabihin mo. Ang bilis eh. Actually, yung mga jokes ko na yun, sa nervyos yun eh. Kasi pag hindi ako nakapag-joke, tatanggalin ako ni Kuya Will eh. Parang, ay, naglag ka ng 3 seconds, mamaya mag-usap tayo, tanggal ka na. Ganun, de, joke lang. Yung mga ganun motivation sa akin ni Kuya Will dati. At least natututo ka talaga. Opo, talagang araw-araw talaga sasabihin ko, kailangan may motto ko. Kaya favorite ni Kuya Will yan eh. Kailangan meron akong pa-under kay Kuya Will. Sa ilang milyon tao dito sa Pilipinas, ako yung maswerteng napili niya para maging co-host niya. Kailangan mo alagaan yun, kailangan mo ingatan yun. Kaya grateful ako kay Kuya Will eh, sa lahat ng mga nagawa niya sa akin before. At Kasi doon ka nag-umpisa. kumbaga siya yung pinaka naging tatay ko. Sobrang dami ko po natutunan sa kanya. So yung pamilya talaga, ikaw ba sumusuporta financially? Eh, hindi po sa lahat, pero yung mama ko po, nagpapatulong din po sa akin minsan, yung papa ko din, yung lolo ko. All out po ako sa Ilan lolo kayo ko. magkakapatid? Wala po akong tunay na kapatid. Puro anak ng nanay ko, so kapatid ko na yun. Iba yung tatay nila. So dito, may anak yung tatay ko, iba nanay nun. So ako lang po yung anak ng nanay, tatay ko. Pero tingin ko, alam mo, pinalaki ka ng maayos ng magulang mo. Hindi naman ako perfect na perfect. Ang bait na itong batang to. Hindi. Salbahe din ako, napipikon din ako, nayayamot ako, gumaganti din ako. Talagang may ugali din po ako. Pero siguro po, feeling ko po, napalaki po ako ng maayos ng lola at lolo ko at ng mama at papa ko. Pinapalo ka ba nung bata ka? Bugbog talaga. Kasi nagbabayolot, parang hazing yung pinanggalingan ko. Pero never po ako nagtanim ng sama ng loob sa pamilya. Kasi dinisiplina ka lang. Feeling ko hindi po ako magiging ako. Kung hindi ako nakinig sa kanila, baka kung ano-ano na rin yung mga nagawa ko sa buhay ko eh. 'Di ba? Hindi ko po siya tin-turn as negative. Nagpapasalamat pa po ako. Tsaka proud ako sa self ko. Hindi na ako nagve-vape, hindi na ako nagiinom masyado. Pero before talaga pala inom ka rin. Pumapasok ako sa school, bangag ako. Kasi galing ka sa bar. Mabait din talaga yung eskwelahan ko na yun eh. Umabot sa point na meron akong higaan talaga doon sa gilid. Oh, wag kayong maingay ha, tulog si Budol. Sa talagang alam niya kasi nagtatrabaho ka. Alam nilang tatrabaho, oh, sige, hindi ko kayo mababayaran. Kasi nag-aral ako sa private para meron akong karapatan mag-talk. Kasi pag public, lahat dito mahihirap lang, kailangan mong galingan sa buhay. Sige, bala ka. Pag hindi ako nag-work, hindi ako makapagbayad sa school niyo. Yung ibang tao, hindi alam na nakagraduate ka. Yes, tapos po ako ng pag-aaral ko. Nasa Wawawin ka na nun? During po. Nag-aral ka ng college nung time na yun. Opo, nagmo-modular po ako. Tsaka talagang umattend din po ako ng mga ibang eksena sa school. Wala ka nang balak mag-masteral? Gusto ko po. Anong masteral mo? Siguro business po. Kasi gusto mo rin magtatayo ka ng sarili mong business. Sana soon, sana supportan din ng ibang tao. Kasi parang lahat na halos din talaga, ma'am, napasok ko na sa buhay ko. Parang ano pa ba? Ano yung dapat abangan kay Herlin Budol? O abangan nyo, next business na siya. Ayoko na parang... Alam mo, pag madiskarte ka, mabilis yan. Ako kasi galing ako sa hirap. May mga tao naman talagang galing sa mayaman na business person sila. Pero sa akin, based on my experience, yung marami ka na napagdaanan, tapos napunta ka doon sa negosyo, Hindi mo susukuan. hindi mo siya susukuan kasi doon nga lang sa nangyari sa akin nung nag-aaral pa ako, parang sa'yo, grabe yun, parang ang lalim, pero hindi ko sinukuan. Ito pa. Kumbaga, gagawin mo siyang baby mo eh. Aminin mo, ma'am Cha, itong Maddox, baby mo to. Kailangan ito talaga, hands-on ka din talaga dito, di So ba? pag pinasok mo yan, dapat ready ka. Talagang tuto ka na doon. Anong pinaka-close mo sa showbiz? Siguro sa ngayon po yung mga kasama ko po sa TikTok lang, si Kuya Kim, kasi kahit wala pong trabaho, nag-workout po kami, at saka nagmumotor po kami. Nag-motor ka? 750cc po. Under po ng Wheeltech. Dahil po yun kay Kuya Kim din. Kasi nakakasama niya po ako sa pagmumotor, tapos wala po akong motor. Nakikiangkas lang po ako nung dati. Sabi niya, sige ako bahala sa'yo. May group kayo? Brixton po. Harley po sila. Nagmamotor ka every Every Sunday po. regularly? Hindi po, kapag may yaya, kapag walang trabaho. Bakit mo siya nagustuhan? Kasi tricycle driver po yung tatay ko. So marunong po ako magmotor. Love ko po siyang gawin. Relax po ako. Hindi lang siya work para sa akin. Parang libangan na parang nakakalimot po ako sa mga bagay na may problema ka, ganun. Bakit pala Budol yung tawag sa'yo? Kasi Budol po yung apelido ko. Herlin po palayo ko. Nicole Budol po yung totoong pangalan. Tuwang-tuwa ka sa Budol. Sabi ni Lord, para sa'yo tong apelido na to. Ikaw ang napili ko para maging budolera. Nung bata ka ba, di ka pa naiinis na, bakit Budol? Dati, nabibisit ako kasi budol-budol gang. Nabundol ni ganto. Buti na lang po talaga matangkad ako. Tapos mukha akong maldita. Yung mga nambubuli sa akin, mga kabatch ko, nabugbog ko din sila. Hindi, ako yung sumbungan sa tangkad ko na to kasi akala nila sobrang tapang ko, sobrang Amazona
ako. Palaaway ka nung bata ka? Nagiging palaaway na lang, parang napipilit kasi nila ako. Dapat naman hindi ako palaaway. Parang, ay, matapang yun si Budol. Parang, sige na nga, matapang na ako. Tsaka ako lumalaban. Marami bang naniligaw sa'yo ngayon? Meron naman. Pero, ayoko magmadali eh. Kasi baka sabihin ng arte mo, keme-keme na nga nung nanliligaw sa'yo. Eh, ba't hindi ikaw sumagot? Ako yung niligligawan, di ba? Enjoy na lang bawat yugto ng ating buhay. Anyway, eto na yung alahas mo. Bebenta ko sa inyo, joke lang. Pwede ko ba talagang malaman kung sino yung talaga nagbigay sa'yo pangalan? Huwag na kasi baka may pamilya na yung tao. Huwag na nating guluhin. Totoo siya. Ay, talaga? Oo. Benta ko to sa'yo. Gipit kasi ako ngayon eh. Yung hikaw, ito yung loop niya. So, eto siya. Diba? Tapos, eto naman yung sing-sing, tsaka yung necklace niya. Isang set, no? Oo, isang set eh. Pasabog pala siya. Shoutout sa'yo. This is 14 karat. Tapos, this is natural amethyst. Birthstone to ng February. Oh, Diba? gusto ko yung mali ka pala ng bigay natin. Eto naman, this is natural diamond ah. Sabog ka naman. Pasensya ka na. Gipit ako, ibebenta ko muna, ha? Yung binigay ba to sa'yo, di niya sinabi na diamond siya or... Hindi po kasi, actually, hindi ko nga napansin yan eh. Nakalagay po siya sa bag, tapos nakita ko na lang, ay, may gift pala siya. Siguro mayaman nagbigay sa'yo nito, no? Magkano po siya? Mga Kung sa market value, itong set na to siguro mga 900,000 pesos. 800 to 900,000. mali ka. Sana kinash mo ng time na yun. Ngayon tuloy, may bibenta ko siya ng mas mahal kasi tumaas yung value. Pero sa amin, of course, kasi nagbebenta din kami, mas mababa namin siya mabibili. Kasi ibebenta rin namin yon. Tsaka mura kami magbenta. Alam mo kung ako, itatago ko muna yan. Ilang taon mo tinago yan? Ay, ma'am, tagal na. Basta wawawin days ko. Thank you so much. Pahulaan mo sa kanila kung sino ang nagbigay niyan sa'yo. Comment down below. Nasa wawawin ako nun. Kilala niyo yun siya. May mga project ka? TikTok lang everyday. Kasama ko sila Kuya Kim dyan at 11 to 12 noon. Follow niyo po ako sa akin social media. Herlin Hipon Budol, Herlin _ Budol, at saka Herlin, basta may Herlin, tsaka Hipon Budol. Kuha ka ba nung sing-sing? Ito maganda, pero hindi muna ako bibili. Kasi may value naman pala yung binigay sa akin. Eh di, Tago mo keep na ko na muna lang, yun. oo. Eh, may investment naman na pala ako. At least nalaman mo na that's natural diamond. Yes. Tsaka tama yung pinuntahan ko kasi walang budol dito. Another day. Another diamond. Kapag kailangan mo ng engagement ring dali mo lang dito jowa mo.